Kapag sinabi nating bakasyon, ibig sabihin, dapat masaya, di ba? Dapat nakakahinga tayo mula sa mga problema natin. Dapat iyon ang mga araw na gugustuhin nating balikan at sana'y maulit kahit imposible. Pero paano kung ang bakasyong iyon ang maging pinaka-mabangungot ng buhay mo? Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, dahil sa mga nilalang na akala natin ay hindi naman totoo at panakot lamang noong unang panahon. Gustong-gusto ko at pangarap ko talagang pumunta sa Romblon. Taga doon kasi ang probinsya ng namayapa kong ama. Pero palagi akong pinipigilan ng nanay ko at ng tito ko na malapit at kasundo ng papa ko. Nung una hindi ko alam kung bakit. Mula bata pa ako, maraming beses nang tumatawag at dumadalaw sa amin ang lola ko na taga Romblon para hiramin ako at dalhin sa kanila. Gusto niya raw na maranasan ko ang buhay na kinalakihan ng tatay ko. Ang mga lugar na madalas niyang puntahan nun, ang mga taong nakagisnan niya, at lahat ng konektado sa kanya. Sobrang limitado lang kasi ang naging pagsasama namin ng aking ama. Gustong-gusto ko iyon. Pero hindi ko talaga maunawaan kung bakit hindi ako pinapayagan ng mama ko. Aminado akong nagkaroon ako noon ng sama ng loob. Pero nang lumaki ako, palagi kong iniisip na sa oras na magkaroon ako ng sariling pera at karapatan sa mga desisyon ko sa buhay, pupunta talaga ako sa lugar na iyon. Doon sa lugar ng aking ama. Hanggang sa isang araw, narinig ko ang pinsan kong may tinawagan. Si Ninoy. May nobya siyang pupuntahan sa Romblon nun. Biglang nagliwanag ang pandinig ko. Gusto kong sumama sa kanya at sasabay na rin ako sa pag-uwi niya. Kaya agad-agad ko siyang kinausap at nagmakaawa na isama niya ako. Kahit pabigyan ko siya ng suhol, maisama lang niya ako. Ninoy, isama mo naman ako sa bakasyon mo. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako titira sa bahay ng nobya mo pag nandun na tayo. Basta, pakupkupin mo lang ako. Bibigyan kita. Magkano ba ang gusto mo? Sige na. Intindihin mo na lang ako. Kita mo namang sabik na sabik ako sa ama ko. At marami akong gustong malaman tungkol sa kanya. Pagbigyan mo na ako. Naku Densyo, tumigil ka nga. Idadamay mo pa ako. Alam mo namang pinagbabawalan ka nilang pumunta sa lugar ng tatay mo. Paano kung malaman nila yun? Pati ako, hindi na makakaalis. Matagal na kaming hindi nagkikita ng nobya ko. Tapos, maabala pa dahil sa'yo. Sige na Noy. Hindi naman natin sasabihin na doon ka pupunta. Pagtakban na lang natin pareho ang pag-alis mo. Pumayag ka na. Pareho naman tayong may mapapala. Makikita mo ang nobya mo at ako. May malalaman tungkol sa tatay ko. Wala namang sapat na dahilan ang nanay para ipagbawal nila akong pumunta ron, di ba? Wala akong nakikitang masama. Naku Densyo, anong walang masama? Hindi ka naman nila pagbabawalan ng gano'n na lang. Sinabi naman nila sa'yo ang dahilan kung bakit ayaw ka nilang papuntahin doon. Sa totoo hindi naman. Wala naman silang malinaw na paliwanag o sapat na basihan sa mga pinagbabawal nila, di ba? Baka may nakaalitan lang si nanay doon. Ikaw, alam mo ba? Aba oo. Alam ko. Siyempre, lagi akong nakikinig sa mga usapan ng pamilya. Ang sabi nila, kaya raw namatay ang tatay mo ay dahil may atraso siya sa isang pamilya ng mga aswang at binalikan siya. Alam mo ba kung gaano kabrutal ang naging pagkamatay ng tatay mo? Kaya ayaw ka nilang pabalikin doon dahil baka makilala ka ng mga naargabyado niya at pati ikaw ay mapahamak. Kahit ilang taon na ang lumipas, alam mo naman ang sabi ni Lolo, mapagiganti ang mga kagaya nilang nilalang. Isus, bakit ninyo kinukonekta sa pagkamatay ng tatay ko ang mga nilalang na hindi naman totoo at nabubuhay sa mundo? Sa totoo lang,
Hindi ako naniniwala sa ganyan. Biktima ng kriminal ang tatay ko. Hindi iyon gawain ng mga aswang. Basta bahala ka. Hindi kita isasama. Huwag mo kong idamay sa mga kalokohang balak mong gawin. At siguraduhin mong hindi ka susunod sa akin kapag umalis na ako. Dahil kapag napahama ka, nako, sagot kita. Ayaw ko na ng sakit sa ulo. Sige na naman, Noy. Magbabakasyon lang naman. Sabihin mo na lang na kasama mo ako. Ganun. Sige na, Ninoy. Ninoy. Aquino, joke lang. Tinalikuran ako ng pinsan ko. Seryoso talagang tao si Ninoy. Kaya kahit papano ay naiintindihan ko siya. Medyo masungit din talaga siya. Pero kailangan ko talagang gumawa ng paraan. Dahil gusto kong makapunta sa Romblon. Susunod ako sa kanya nang hindi niya alam. At gaya ng inaasahan ko, isinumbong niya ako sa tito ko. Pagka-uwi ko, bigla akong hinarap ng tito ko at kinausap ng masinsinan. Grabe ang kaba ko noon. Kasi hindi naman ako sanay na tinatrato ng ganon sa bahay. Hindi ako madalas na napupuna o pinagsasabihan ng ganoon. Kung gusto mo talagang pumunta ng Romblon, sige pumunta ka. Pero huwag kang babalik dito na gumagapang at nagsisisi sa desisyong ginagawa mo. Sa tingin mo ba, ilalayo ka namin doon ng walang sapat na dahilan? Walang nakaalitan ng nanay mo roon, pero ang tatay mo ay meron. Pinoprotektahan ka lang namin. Kung alam mo lang kung ano ang naging kalagayan ng ama mo nang mangyari ang lahat ng iyon, kahit ikaw mismo ay mapapaisip na wag nang tumuloy. Ayaw kong pangunahan ka at ayaw kong pangunahan ng nanay mo. Pinili ng nanay mo na wag nang sabihin sa'yo kung ano ang tunay na nangyari. Hindi ka rin namin masisisi kung maghahanap ka ng mga bagay na magpapaalala sa'yo ng tatay mo. Pero isipin mo na lang, Densyo, na gustong-gusto rin siyang maalala ng nanay mo araw-araw. Ngunit pinili niyang umalis ng Romblon dahil ayaw niyang kayong madamay. Huwag naman po kayong umakto, tito, na parang doon na ako titira. Magbabakasyon lang naman po ako. Gusto ko lang makita at makilala ang mga kamag-anak ng tatay ko. Hindi naman po ako magtatagal doon. Sigurado naman po akong hindi nila ako pababayaan kung may atraso man ang tatay ko roon. Hindi naman po nila ako iiwan mag-isa, di ba? Totoo ba talagang nangyari? Totoo po ba ang sinasabi ni Ninoy? Baka kasi kaya ka nagkakaganyan dahil hindi ka naniniwala na aswang ang pumatay sa tatay mo. Barumbado kasi ang tatay mo noon, pero mapagmahal naman siya sa nanay mo. Sadyang hindi lang maalis sa kanya ang ugaling kapag may napuna siyang mali. Talagang sisitahin niya ang isang tao. Yun pala, hindi pala purong tao ang nasita niya. Kaya ganun ang nangyari. Gulat na lang kami nang umuwi ang bangkay niya sa bahay. Bit-bit na mga taga ron. Duguan. Nakawakwak ang tiyan. Ayaw naming bumalik ka doon dahil iisa kayo ng katawan at dugo ng ama mo. Dahil doon ka sa kanya nagmula. At malaki ang tsansa na pareho kayo ng amoy sa pangamoy ng mga nilalang na iyon. At siguradong hindi pa sila tapos gumante. Kaya inilalayo ka namin doon. Maayos naman ang kalagayan dito. Pwede mo naman silang tawagan. Hindi mo na kailangan pumunta ng Romblon. Pero ngayong malaki ka na, wala na kaming magagawa kung mas pipiliin mo ang sarili mo kaysa sa amin. Kung ikakasama po ng loob ninyo ang pagpunta ko doon, pasensya na po. Pero gusto ko po talaga makilala at makasama ang pamilya ng tatay ko. Mag-iingat na lang po ako. Sasama na lang po ako kay Ninoy. Sigurado naman po ako dito na hindi magkalayo ang lugar ng nobya niya at ang lugar ng tatay ko. Huwag kayong mag-alala. Uuwi akong buhay. Malaki ka na, Densyo. Kaya mo na yan. Basta, hindi ako nagkulang sa paalala at pangaral sa'yo. Kung akala mo na basta-basta lang ang mga ganong klase ng nilalang, nagkakamali ka. Sige, ikaw nang bahala kung paano mo sasabihin kay nanay mo. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman niya kapag sinabi mo to. Pero alam ko rin na wala na siyang magagawa dahil malaki ka na
at hindi ka na manghihingi ng pera sa kanya para makapunta doon. Tumango na lang ako kay Tito kasi desidido na talaga ako. Gustong-gusto ko nang pumunta sa Romblon. Lalo na kapag nakakarinig ako ng mga kwento mula sa mga kakilala ko kung gaano daw kaganda ang lugar, gaano kapayapa, at gaano kaganda ang mga tanawin, at ang mga masasarap daw na pagkain na lamang dagat. Lalo akong nasasabik. Napaisip nga ako na sana hindi na lang nila ako inalis sa lugar na yon. Sana'y hinayaan na lang nila akong lumaki roon. Para kung sakaling mahuli man ako ng mga taong may kinalaman sa pamilya ng tatay ko, sanay na sila sa presensya ko at maiisip nilang inosente ako sa mga ganong bagay. Sa totoo lang kasi kaya ipinipilit ko ang ganong bagay, hindi ako masaya sa piling ng nanay. Puro sigawan araw-araw ang naririnig ko, kahit ginagampanan ko naman ang tungkulin ko, gaya ng paglilinis at paghuhugas ng plato. Para bang kapag galing sa trabaho si nanay, kapag bad trip siya doon, sa akin niya ay binubunton. Kaya mula pagkabata dala-dala ko ang hinanakit na sana ay makaalis ako sa pamilyang ito. Na pinapangarap ko na sana magkaroon ako ng sariling pakpak para makalipad at mamuhay ng malaya na walang naririnig na mga panunumbat. Ang hirap pag maging bata, lahat ng mata na nasa paligid ay sa iyo nakasentro. Umiiyak na lang ako sa tago sa tuwing napapagsalitaan ako ni nanay ng hindi magaganda, na mga mabibigat na salita kasabay ng pagpalo ng walang habas. Kaya naman halos gabi-gabi ay hindi na nawawala sa isip ko ang pamilya ng tatay ko. Hindi hiling ko na sana ay makarating ako balang araw doon. Ang pinaka-espesyal sa lahat, gusto ko magkaroon ng banding sa lola at lolo ko, ang mga magulang ng tatay ko. Hindi naman sa hindi ako kontento sa lolo at lola ko na nakasama ko dito. Pero sabik na sabik ako makilala sila. Pati na rin ang mga pinsan ko doon, mga tito at tita, at ibang pamilya na konektado sa aking ama. Kinausap ko na si nanay. Alam kong ayaw niya, pero wala naman siya magagawa. Mas mabuti pang sabihin ko na sa kanya ang totoo kaysa tumakas at mas lumalim pa ang sama ng loob namin. Nakumbinsi ko na rin naman si Ninoy na sumabay ako sa kanya. Wala na siya magagawa dahil nakuha ko na ang pag-aproba kahit napilit pa rin ito ng tito at ng nanay. At nung dumating ang mga oras na yon, ay bumiyahe na kami. Habang nasa biyahe, panay sita siya sa akin. Palagi niya akong pinagsasabihan at pinapagalitan. Naiintindihan ko naman siya, kasi totoo naman talaga na kailangan niya talaga akong bantayan. Pero sa sobrang saya ko, hindi ko maiwasang maging maingay. Hindi ako makapaniwala na pupunta na ako sa lugar na matagal ko nang gustong marating. Para akong batang ignorante, turo ng turo sa mga dagat, sa mga isla na madadaanan. Pagkalapag namin sa Romblon, kaagad kong napansin ang mga signage patungo sa mga lugar. Sobrang saya ko dahil isang barangay lang talaga ang tinitirhan ng nobya ni Ninoy, pati na rin ng pamilya ng tatay ko. Pero wala akong sinabihan sa kanila na darating ako. Kaya naman pagkarating ko sa mga bahay nila, kaagad silang nagulat at naglapit ang mga mata sa akin. Aminado akong nadismaya ako kasi hindi ko inaasahan na ganoon ang magiging reaksyon nila. Parang nagulat sila at parang ayaw nilang nandun ako. Para bang takot sila para sa akin. Subalit hindi ako nagpatinag. Baka kasi dahil nabigla sila at hindi ako nagpasabi. Pero ramdam ko na sa pagtanggap nila sa akin, hindi sila interesado sa pagdating ko. Noong ibinaba ang mga gamit ko sa isang upuan, agad akong inakay ng lolo ko palabas para kausapin ng masinsinan.
Gusto ko na ngang magpakain sa lupa sa sobrang kaba, pero kailangan ko malaman ang pinanggagalingan ng mga naging reaksyon nila. Apo, hindi naman sa ayaw naming nandito ka. Sa totoo lang, walang araw na hindi ka namin naiisip at hindi ka namin napagkukwentuhan ng lola mo. Pero kasi Apo, Densyo, hindi ba nasabi nila sa iyo na hindi ka pwedeng pumunta rito? Delikado. Kung uuwi ka man ngayon, hindi ka naligtas na lumabas pa. Ayaw na naming mangyari ang nangyari noon. Iligtas mo ang sarili mo. Kaso, ano pa nga bang magagawa namin? Nandito ka na. Marami bang nakakita sa iyo sa labas ha? Pasensya na po, Lolo. Hindi ko naman po kasi alam na totoo pala ang lahat ng iyon. Medyo naniniwala naman po ako, pero hindi ako ganun kagumbinsido. Alam ko naman po na hindi niyo ako pababayaan, di ba? Masyadong maraming tao sa labas. Siguro marami rin ang nakakakita sa akin. Pero ayaw ko pa pong umuwi. Gusto ko po munang manatili rito. Pasaway ka talaga, Densyo. Sinabihan ka na palang wag nang pumunta rito, pero nandito ka pa rin ngayon. Paano na yan? Paano kung mangyari ang mga hindi natin inaasahan? Ay nako, hindi naman sa pinapaalis kita. Kung gusto mong manatili, wala akong magagawa. At oo, hindi ka namin pababayaan. Pero isipin mo rin ang abala sa amin kung paano namin ipagpapatuloy ang normal naming buhay araw-araw habang kailangan ka naming bantayan. Kasi alam mo naman na medyo liblib ng lugar na ito. Kahit umaga ay umaatake sila. Pasensya na po, Lolo. Pero ano po ba ang magagawa ng mga aswang sa akin ngayon? Baka naman hindi na sila gaganti. O hindi na nila tayo pakikialaman. Hindi na ba sila maaaring madaan sa pakikiusap? Tumalikod na lang sa akin noon si Lolo. Sabay iling-iling. At hinimas pa ako sa ulo bago tuluyang umalis. Sobrang pagod na pagod ako. Nahihilo ako sa biyahe sa dagat. Hirap na hirap akong kumilo sa loob ng bahay nila dahil hindi nila ako kinikibo masyado. Limitado lang ang mga tanong nila. Tungkol lang sa nanay ko, tungkol sa naging buhay ko. Para silang naghihintay ng oras habang unti-unting dumidilim ang paligid. Gusto ko sanang hanapin si Ninoy at makitulog na lang sa kanila. Kasi pagkaramdam ko, hindi talaga ako tanggap kung nasaan ako. Siguro kung naranasan ninyo yon, di ba? Parang gusto niya nang umuwi. Ganon ang nararamdaman ko. Pero masyado nang abala kung lalabas pa ako. Baka kung ano na naman ang iisipin nila. Kaya nanahimik na lang ako sa isang gilid. Sinubukan kong tawagan si Ninoy, pero hindi talaga siya sumasagot at minsan ay nawawala ng signal. Kahit sa text ay wala siyang reply. Hanggang sa tuluyang dumilim na ang paligid. Napansin kong lahat ng kamag-anak ko sa bahay ay parabang natataranta. Panay ang silip nila sa mga bintana at kung ano-ano ang ginagawa. Naglalagay sila ng walis malapit sa pinto ng pabaliktad. Nagsasabi ng asin, naglalagay ng bawang na dinikdik at ang iba naman ay nagpapausok ng kung ano-ano. May nagsisilab ng gulong. Halo-halo na ang amoy sa paligid. Pero sabi nila, kailangan daw talaga. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari, kaya wala rin akong maitulong. Umupo na lang ako sa isang silid, nakakunot ang noo, habang umaapaw ang mga tanong sa isip ko. Hanggang sa maya-maya, narinig ko na naman ang salitang matagal ko nang kinakatakutang aswang. Baka raw dumarating na ang mga iyon. Dahil sigurado silang naaamoy na ako. Naramdaman ko ang kaba. Sa puntong iyon, alam kong nasa seryosong sitwasyon na ako. Isang sitwasyong hindi ko pwedeng baliwalain. Doon ko na naramdaman ang pagsisisi. Kasalanan ko ba ang lahat ng ito?
dahil pumunta pa ako rito kahit alam kong bawal. Kitang-kita ko ang mga bata, takot na takot, nagsisiksikan sa gilid ng bahay. Ang mga nanay naman ay mahigpit na yakap ang kanilang mga anak, habang ang mga kalalakihan ay alerto at nagbabantay hanggang sa hindi na ako nakatiis at nagtanong na ako kung ano ba talaga ang nangyayari. Sama-sama kasi kami noon sa malaking bahay. Bahay ng lolo at lola ko. May second floor yon at may silong. Pero nitong mga panahong ito ay may kuryente naman na sila. Lo, ano po ba ang nangyayari? Bakit wala man lang kumakausap sa akin? Ano po ba ang mga pinagagawa ninyo? Ano ba ang mga sinasabi ninyo? Linawin niyo naman, Lo. Pinoprotektahan ka ng bawat isa, Densyo. Sinabihan ka na namin, ngayong nandito ka. Talagang darating at darating ang mga nilalang na yon na may atraso ang tatay mo. Mali naman talaga ang nagawa ng ama mo. Pero hindi rin natin sila masisisi. Nakapatay kasi ang tatay mo. Napatay niya ang pinuno ng mga nilalang na yon. Kaya hanggang ngayon, naghihiganti pa rin sila. Mabuti raw talagang nilalang ang pinunong iyon. Sa galit at takot, inisip ng ama mo na dahil sa aswang siya, kailangan siyang patayin. At dahil anak ka niya, gusto pa nilang makabawi sa'yo. Gusto nilang mas masakit. Paniniwalaan din namin na hawak ng kabunan nila ang kaluluwa ng tatay mo. At gusto nilang pati ang kaluluwa mo ay mapasa kanila at ikaw mismo para makita ng tatay mo na naghihirap ka rin. Paano ko nalaman? Kasi may kumausap sa amin. Mabuti na lang ay hindi kami didamay, kundi ang gusto niya, kayong buong pamilya ng tatay mo. Kung ganito na rin pala talaga kalalang nangyayari, ano po ang pwede kong gawin, Lo? Bukas na po ako uuwi. Pasensya na po talaga kayong lahat. Hindi natin masasabing aabutin pa tayo ng kinabukasan nang hindi tayo inaatake ng mga nilalang na yan. Dahil malakas ang kutob ko, Densyo, nariyan na sila. Kaya hindi ka rin basta-basta makakauwi kung aabutin tayo ng kinabukasan. Dahil sigurado akong baka mamarkahan ka nila ngayong gabi. Kailangan natin alisin ang marka na iyon kasi susundan ka ng mga nilalang na yan kahit saan ka man magpunta at ibabalik ka rito sa Romblon. Natigil at nanahimik kami nang makarinig ng sunod-sunod na pagkatok. Dumadagong-dong iyon sa pintuan. Nagtatahulan din ng mga aso, pero halata ang takot sa kanila. Biglang nagsalita ang lolo ko at pagkatapos ay narinig namin ang isang boses ng lalaki. Malalim at mabigat. Nandyan daw yung anak ng anak mong may atraso sa amin. Ilalabas niyo ba siya o magkakaroon pa tayo ng problema? Ibigay mo na siya sa amin. Kasi wala naman kayong mapapala sa batang iyan. Mamili ka. Iaalay niyo ang binatang iyan sa amin o uubusin namin kayong lahat ngayong gabi. Hayaan niyo na ang bata. Nagbakasyon lang naman siya dito at hindi siya nagpunta dito para magmalaki. Darating din naman ang araw. Bigyan niyo siya ng bukas at paaalisin na namin. Pasyensya na kung sa pakiramdam niyo ay nabastos kayo sa pagpunta niya. Wala siyang kinalaman at wala siyang alam. Di ba sabi ninyo, wala na kayong pakialam sa kahit anong koneksyon sa anak ninyong nakaperwisyo sa amin para hindi kayo madamay. Ibigay niyo na lang ang bata. Hindi naman namin siya pahihirapan. Gagawin lang namin siyang sa kalagayan namin. Isang sampal sa realidad para sa kaluluwa ng tatay niya. Kapalit ng mga pinaggagawa niya sa amin noon. Sandali muna at hayaan ninyo kaming makausap siya. Lilinawin muna namin sa kanya ang lahat bago namin siya ibigay. Pwede bang maghintay na lang kayo hanggang bukas? Mababantayan ninyo naman kung nandito pa siya o hindi. Malalaman at malalaman ninyo rin kung aalis na siya. Hindi naman namin kayo lolokohin
Sige na. Bumalik na lang kayo bukas. Sigurado na kami bukas. Usapan na yan. Wala tayong lukuhan dito, tanda. Kapag wala ang bata bukas at hindi ninyo siya inabot sa amin, magkakaroon tayo ng malaking problema. Alam nyo yan. Sige na. Aalis na kami. Bukas, tanda. Bukas! Pagkaalis ng mga nilalang, tumitig ako kay Lolo. Umaasa akong babawiin niya ang sinabi niyang ibibigay niya ako sa mga nilalang na iyon. Pero hindi nangyari. Tumingin lang siya sa akin ng seryoso at saka siya nagsalita. Sumama ka na lang sa kanila bukas, Apo. Pero maging matalino ka. Huwag mong ipakita na natatakot ka sa kanila. Wala na kaming magagawa para sa iyo, Apo. Isa ka lang, pero isang buong angkan kami rito. Iintindihan ko na nakalugmo ka, pero mas maraming mapapahamak kung hindi ka pa namin ibibigay. Sinabi naman namin sa iyo na poprotektahan ka namin. Pero wala na kaming magagawa sa mangyayari. Lalo na sa ganitong sitwasyon na dala ng nagawa ng tatay mo. Hindi ko na alam, Apo. Pasyensya ka na. Hindi ka na rin pwedeng umalis. Kung ganito pala kalala ang sitwasyon, Lo, sana noong oras pa lang na dumating ako rito, kinausap niyo na agad ako. Sana hindi ninyo ako hinayaang nakaupo lang sa isang sulok. Baka nakaalis pa ako kaagad o nakagawa ng paraan para lumipat ang hindi ninyo nalalaman na kamag-anak ninyo ako. Sana kay Ninoy na lang ako sumama kung ganito rin lang pala. Ngayon, ako pa ang nangmumukhang handang ibigay at ialay ninyo sa mga ganong klaseng nilalang na para bang hindi ninyo mahal ang tatay ko at parang hindi ninyo naisip kung ano ang mararamdaman niya sa ginagawa ninyo sa akin na anak niya. Wala na kaming magagawa, Apo, katulad ng sabi ko kanina. Isipin mo ang kalagayan namin na matagal nang nananahimik dito. Masakit sa akin na nawala ang anak ko at masakit din na malayo kayo sa akin ng nanay mo. Dahil anak na rin ang turing ko sa kanya. At syempre, dugo at laman din kita dahil apo kita. Pero sa sitwasyon ngayon, wala akong pwedeng panigan kundi ang kapakanan naming lahat dito. Ikaw ang nagpumilit na gustong pumunta rito, di ba? Sinabihan ka naman kung ano ang mga posibleng mangyari. Pero pinili mo pa ring tumuloy at pakinggan ang sarili mo. Pasyensya na talaga. Pero wala na akong magagawa. Kung ano-ano pa ang tiniis ko, Lo, para lang makasama at makita kayo bilang pamilya. Tapos ganito lang din pala ang mangyayari. Masakit at nakakasama ng loob. Pero pasyensya na din talaga, Lo. Sasama na lang ako sa kanila bukas. Kung gusto ninyo ngayon pa edi sunduin na nila ako ng mga nilalang na yon. Isipin nilang natin na baka sakali nandoon pa ang tatay ko. Baka sakali nandoon pa ang kaluluwa niya na sinasabi ninyong bihag nila. Hindi na sila muling kumibo pa. Ang lola ko ay kanina pa walang imik at nakikita kong panay-pahid ito sa kanyang mga mata. Ako naman ay hindi na rin nagsalita. Pumunta na lang ako sa pwesto kung saan ako matutulog at niyakap ang bag ko. Bigla kong namiss ang nanay ko. Sana pala'y nakinig ako sa kanya at kay tito. Kinabukasan, balak kong pumunta kina Ninoy para magpalipas ng oras. Pagsapit ng gabi, alam kong ibabalik ako sa lugar ng tatay ko para ialay ang sarili ko sa mga aswang na nais akong parusahan dahil anak ako ng taong nakaperwisyo sa kanila. At ang mismong pamilya ng tatay ko ang magbibigay sa akin. Sa puntong iyon, wala na akong magagawa. Ganoon na lang ako kawalang kwenta at walang halaga sa paningin nila.
Ang dali sanang sabihin na sana'y umuwi na lang ako, diba? Pero sabi nga nila, hindi na raw posible. Iniisip ko rin na baka mag-alala lang si nanay kung bigla akong umalis. At nung araw ngang iyon ay hinanap ko si Ninoy. Wala akong binanggit kahit ano sa kanya. Nagkukwentuhan kami, nagsaya kasama ang nobya niya. Kumain at nagpalipas ng oras. Nagpunta ako sa kung saan-saan, kung ano-ano ang ginagawa. Wala siyang kaalam-alam na posibleng mawala na ako pagsapit ng gabi. Pwede siyang masisi, pero wala rin naman siyang magagawa. Ang huling alaala na maiiwan sa kanya ay magkasama kaming masaya. At nung pumatak ang hapon, doon ako sinimulang kabahan. Lalo na nang unti-unting dumilim ang paligid. Tahimik akong umuwi sa bahay ng lolo ko. Pagkarating ko doon, naroon na ang mga tao. Tila inaantay na nila ako. Inaya nila akong kumain, parang inamo-amo pa. Pero tumanggi ako. Kusa kong kinuha ang mga gamit ko at umupo sa labas. Lalapit pa sana sa akin ang lolo ko, pero hindi ko na siya pinansin. Maya-maya lang, dumating na rin ang mga kalalakihang naroon kagabi. Kaya kusang loob akong lumabas, lumapit sa kanila, at sinabi kong umalis na kami. Nagtaka pa ang lalaki kung bakit voluntaryo akong sumama. Akala niya siguro ay magpupumiglas pa ako. Pero nginisihan ko lang siya. Bakit ka sasama? Alam mo ba kung anong gagawin namin sa'yo doon? Sigurado ka ba dyan, Toy? Hindi ka man lang ba kinikilabutan? Hindi ka ba natatakot sa amin? Bakit pa ako matatakot? Ano pa bang dapat kong ikatakot? Kung ang mga pamilyang inasahan kong kakampi at katuwang ko ay basta na lang akong itinakwil. Nakakatawa naman kung iiyak pa ako sa inyo, di ba? Wala naman akong pagpipilian. Nandito na tayo. Kaysa gumawa pa ng gulo, mas mabuti na lang ito. Wala naman silang pakialam sa akin, kaya kahit anong gawin ninyo, ayos na sa akin. Sa huli, iisipin din naman nila na kasalanan ko ang lahat. Dahil pinili kong pumunta rito sa lugar kahit pinagbabawalan ako. Aba, malayong-malayo pala ang ugali mo sa tapang ng tatay mo, ano? Himala, mabuti na lang at hindi kanya nakasamang lumaki dahil baka nakuha mo pa ang ugali ng demonyong iyon. Sa totoo lang, kaya hindi pa namin siya napapatawad ay dahil ilang beses niya rin kaming piniruwisyo. Kapag dinala ka na namin sa lugar namin, gagawin ka rin naming aswang dahil sa ugali mo. Bagay na bagay ka sa amin. Kapag naging aswang ka na, tsaka ka na pwedeng umalis. Gusto ko lang na masampal ang kaluluwa ng tatay mo sa katotohanan na ang nag-iisa niyang anak ay magiging kauri ng mga taong inargabyado niya. Hindi ka naman namin sasaktan, pero masakit ang proseso ng pagiging aswang. Lalo na kung sa ganyang edad ka pa magsisimula. Hindi mo makokontrol ang pag-uugali mo kapag naging aswang ka na. Kahit gawin ninyo pa akong tagapagmana ng trono ni Satanas, hindi ako natatakot. Wala na akong nararamdaman ngayon kundi galit at sama ng loob. Wala namang tumuturing sa aking pamilya dito sa lugar na to. Ano pa bang magagawa ko? Kung nandito lang ang nanay ko, hindi niya ito hahayaang mangyari. Pero nandito ba siya? Wala, di ba? At tungkol sa sinasabi ninyo, yung kaluluwa ng tatay ko, baka pwede na munang ipakita niyo sa akin yon bago niyo ako gawing kaanib ninyo. Total, gusto niyo namang ipangmukha sa kanya yon, di ba? At nasaan ang kaluluwa ng tatay ko? Ang tatay mo ay nasa grabo ng gabunan namin. Hindi yun basta-basta napapasok. At wala na rin siyang kalayaang makaalis. Wala na ang kaluluwa niya sa sarili niyang kontrol. Hindi ko rin alam kung paano gumagalaw ang mga kaluluwa kapag gano'n na ang kalagayan nila. Pero sigurado akong nandoon siya sa amin. Kung gusto mo siyang makita, pwede naman kung makikipag-usap sa iyo ang gabunan.
kung makikipagkasundo siya sa'yo. Pero sigurado ako malabo iyon. At bakit naman siya hindi makikipagsundo sa akin? Pumayag ako makipagkasundo sa inyo. Wala akong ginawang laban kahit isa sa inyo at ni minsan ay hindi ako pumalag. Baka iyon na lang ang magiging kabayaran ninyo sa akin bago ako ninyo gawing kaanib nyo. Matigas ka talagang bata ka. Malalaman natin ang tigas ng ulo mo kapag dinala ka na namin sa dapat mong puntahan. Sige, dalhin mo na ako kung saan man yan. Walang problema. Wala na akong kinakatakutan ngayon. Hinila nila ako palayo sa mga ilaw ng baryo. Papasok sa bahagi ng Romblon na hindi na naaabot ng ingay ng tao. Habang naglalakad kami, unti-unting nagbabago ang paligid. Ang hangin ay parang lumalamig. Parang may nakadagan sa dibdib ko sa bawat paghinga. Ang lupa sa ilalim ng paa ko ay hindi na ordinaryong lupa. Malagkit na ito, malamig. At tila ba may sariling pulso. Dinala nila ako sa isang bangin na natatakpan ng makakapal na ugat na mga puno. Sa unang tingin, parang wala lang. Para bang isang madilim na saywang sa pagitan ng mga bato. Pero nang itinulak nila ako papalapit doon, nakita ko na ang loob nito ay parang walang katapusan. Hindi ito simpleng kuweba. Para itong bibig na handang lumunok ng kaluluwa. Pagkapasok namin, biglang naglaho ang mga tunog ng mundo. Nawala yung kuliglig at nawala ang simoy ng hangin. Wala kahit tibok ng sarili kong puso. Ang liwanag ay nagmumula sa mga bagay na hindi ko maipaliwanag. Parang may mga aninong gumagalaw. Kahit walang pinanggagalingan ng ilaw na malakas. Mga simbolong nakaukit sa pader na tila ba ay may kasaysayan. Sa gitna ng kuweba may hukay na parang balon. Pero imbis na tubig, usok ang umakyat. Itim at mainit. Sa bawat bugso nito, may mga bulong akong naririnig. Mga tinig na nagmamakaawa. May galit at parang may nagdurusa. Doon ko naramdaman ang unang tunay na takot. Pero huli na para umatras. Lumapit sila sa hukay at itinulak ako sa gilid. Nandyan ang tatay mo, sabi nila. Pinilit kong tumingin sa kailaliman. Sa gitna ng usok, may anyong unti-unting lumilitaw. Hindi ko makita ng buo ang muka, pero alam kong siya iyon. Hindi dahil kamukha niya ang alaala ko, kundi dahil may lukso sa dibdib ko na noon ko lang naramdaman. Doon ko naintindihan. Hindi lang pala ako dinala roon para parusahan. Dinala ako para maging tulay na patunay ng kasalanan ng ama ay hindi natatapos sa kamatayan. At habang nakatayo ako sa gilid ng grabo ng gabunan, alam kong kahit buhay pa ang katawan ko, para bang nagsisimula ng mabura ang huling bahagi ng pagiging tao ko. Ano pa bang hinihintay natin? Gawin nyo na ang gusto ninyong mangyari. Huwag na natin itong patagalin. Huwag nyo na rin akong pahirapan. Hindi kami nagmamadali, bata. Ang parusa, hindi minabadali, kundi pinapalasap. Lahat ng takot, lahat ng galit, kailangan mong danasin. Kapag handa ka na talagang sumuko, tsaka pa lamang kami kikilos. Hanggang sa bigla na lamang may dumating na isang nilalang. Hindi ko man siya lubos na maaninag. Ramdam ko kaagad ang bigat ng presensya niya. Tumigil ang mga aswang at sabay-sabay nagbibigay galang sa kanya. Parang mga alagad na humaharap sa kanilang hari. Walang nagsalita, ngunit malinaw kung sino ang mas mataas sa kanila. Doon ko napagtanto. Siya ang hari ng mga gabunan. Lumapit siya ng dahan-dahan. Hindi ko masyadong maaninag ang mukha niya kasi napakahina ng mga sulo. Pero alam kong nakatingin siya sa akin.
Hindi mata ang nararamdaman ko, kundi panghuhusga. Parang sinusukat niya kung karapat dapat pa ba ako mabuhay o isa na lang akong alaala na dapat burahin. Sa sandaling iyon nawala ang galit ko. Naapalitan ng isang mas masahol na pag-unawa. Doon ko naintindihan kung bakit takot na takot ang mga nilalang na iyon sa kanya. Hindi siya basta pinuno. Siya ang batas. Siya ang hahatol. Siya ang wakas ng lahat ng hindi marunong rumespeto sa kasunduan. Tumayo ako sa harap ng hukay at hindi ko alam kung lalapit ba ako o aatras. Hindi naman sila gumagalaw. Nakatingin lang. Para bang hinihintay kung anong desisyon ang gagawin ko. Tahimik ang paligid, pero sa loob-loob ko, magulo. Para bang may bumubulong, parang may humihila. Parang may tumatawag gamit ang boses ng pamilyar, pero matagal ko nang hindi naririnig. Lumapit ako ng kaunti. Hindi ko pa rin makita ang ilalim, pero ramdam ko na may mga nilalang doon. Hindi ko alam kung kaluluwa ba ng tatay ko o alaala lang ng mga ginawa niya. Ang alam ko, mabigat. Sobrang bigat. Parang ipinapasa sa akin ang isang bagay na ayaw nang buhatin ng iba. Paalisin na ninyo ang batang iyan. Wala naman tayong mapapala sa kanya. At baka lalo pa tayong mapasama. Tapusin na lang natin ang pagiganti sa tatay niya. Sapat na ang nakita niyang paghihirap at naramdaman niyang kaba at takot. Huwag na nating dagdagan pa. Tama na siguro iyon. Pauwiin na ninyo yan. Oo, gano'n na lang. Hindi sana noon pa siya umuwi sa kanila. Sana nga rin naman ay magkasama tayo rito. Pero hindi siya pinalad. Wala rin namang pakialam ang pamilya niya sa kanya. Ibinigay lang naman siya sa atin, di ba? Pero kung ganon, sige na. Pauwiin na natin ang bata. Sino ba naman ako para sumalungat sa'yo? Mahal na hari. Bigla na lang ako nilagyan ng pering sa labas. Hindi ko na alam kung paano ako naglakad noon. Basta may umalalay sa akin. Tuloy-tuloy lang ang lakad namin hanggang sa bigla na lang nila akong inihagis. Ramdam kong parang talahiban iyon dahil makapalang damo sa paligid. Kumbaga, liblib na bukid itong kagubatan. Nang marinig kong papalayo na silang lahat, saka ko kinalag ang sarili ko at tinanggal ang pering sa mga mata. Hindi ko alam kung saang parte na ako ng baryo, pero sigurado akong malapit na ako sa mga kabahayan. Nagpalingalinga ako hanggang sa matandaan ko ang daan. Malapit na ako kina Ninoy, kaya tumakbo ako papunta roon. Pagkalapit ko sa kanya, wala na akong naipaliwanag. Umiyak na lang ako na parang bata. Alam kong naiintindihan niya kung ano ang nangyari sa akin. Hindi kami ganoon na magkasundo ni Ninoy, pero noong sandaling iyon, ay niyakap niya ako. Tinanong niya kung gusto ko nang umuwi. Tumango lang ako. Mabuti na lang at tapos na rin ang oras nila ng nobya niya. Kinabukasan, hindi na niya ako pinaghintay pa. Umuwi na kami kaagad noon, nung araw na iyon. Hindi ko na nagawang pumunta pa kila lolo. Sobrang sama na din ng loob ko. Kaya ang nangyari ay dumiretso kami ng uwi sa Mindoro. At nung nakauwi na ako, ikinento ko sa aking tito at ina ang nangyari sa akin doon. Laking pasasalamat naman nila na nakauwi ako ng ligtas. At dito ko natatapusin ang aking kwento. Medyo hindi ko nga alam kung paano tapusin. Basta doon na yun natapos. Maraming salamat sa lahat ng patuloy na nakikinig. Ingat palagi at huwag kalimutan magpandesal.